Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. The Pod Network Entertainment. Hi, I'm Ali Sanggalang of Linya Linya and the Linya Linya Show podcast from Mandaluyong, also representing Novaliches QC, and I love Siligang sa Gabi. Boom! Galing. Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Narinig nyo na sa intro pa lang, Ali Sanggalang of Linya Linya Show is here para makipagkwentuhan sa atin on the rules that we play sa ating mga buhay-buhay. Alamin natin paano nga ba pagsabay-sabayin ang lahat ng roles na ito at ano ba ang paborito nating mga linya-linya sa linya-linya. Yan ang aabangan nyo ngayong episode na yan. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! The world! Welcome to episode 171 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed. Together with our Eat Girl, Isha. Hello! And our master storyteller na birthday boy pa na si Mike Tan. Happy birthday, Mike! Siyempre nakalimutan na naman namin siyang batiin nung huling last recording. Kaya kung mapapansin nyo, belated na naman ang birthday na greeting natin. Sakit na namin yun eh. Pag nag-advance recording, di namin napapansin. Month long na naman to. Month long na naman ang batian. Totoo. So happy birthday sa'yo, Mike. Salamat sa lahat ng bumati sa'yo sa Facebook. Uy, thank you nag-greet sa'yo sa Facebook. True. Sa TPN Facebook, family. TPN. Sa lahat nag-comment sa Siligang. Si Ma'am si Jolina. Correct. Si Ma'am si Jolina. Thank you. Alam mo naman. Sa Instagram. Correct. True. Pagkikwentuhan natin yung birthday party mo in the coming episodes. Kasi may nabalitaan ako. I would like to keep my life private. Wow, ngayon pa ba? Ngayon pa ba talaga? Ay, nako. Iba talaga. So, thank you sa lahat ng bumati kay Mike. And again, happy belated birthday, Mike Tan, from your Siligang sa Gabi family. Thank you, Jollibee. Thank you, Jollibee, for Correct. Iba naman din talaga ang So, maiba tayo, new week, new episode, at syempre, may new guest tayo this week, diba? Na-enjoy natin yung mga guests na bumibisita sa atin lately. So, makakasama natin ang isang individual na may multiple roles. Yes. Diba? Ito lately ko lang nalaman to. Naging presidential speechwriter pa pala itong guest natin. Winner. What? Yes. Ni Noynoy Aquino. Tapos naging co-founder, siya talaga ang co-founder at creative director ng Linya Linya. Isa siyang entrepreneur at isang podcast host. Kasi yung Linya Linya on its own, parang naging mega brand na rin talaga siya, di ba? True. So, i-welcome natin for the very first time, sa first time niya dito sa Siligang sa Gabi, ang nag-iisa, si Ali Sanggalang. Yay! Hi, Ali! Hello. Hello, Jed. Hello, Isha. Hello, Mike. At saka sa mga ka-okra natin sa buong mundo. Yeah. Hello sa inyo. Salamat for having me here. Uy, thank you for you. being here. Thank you. Thank you. Kasi matagal ka na namin gustong i-guest dito. So, yan ang isa sa mga natupad na goals namin ngayong 2024.
Tama di ba? True. Nalito na. Alam ko ano. Hindi, feeling ko kasi last year pa natin sinulat yun. Oo, last year pa nasa guest list natin si Ali. Tapos ngayon lang natupad. Kasi ngayon lang kami naka-reach out. Ngayon lang kami nagkaroon ng kapal ng mukha na mag-reach out sa mga guests. Usually kasi binibigay lang sa amin yung, sige guest natin, sige. Ito, nagre-reach out na talaga kami. Nagkaroon na kami ng confidence to reach out. Pero by the way, before tayo mag-start with Ali, may uncut version ng podcast na ito na mapapanood ng mga members natin. So kung gusto niyan, mapanood yung buong kwentuhan with Ali, punta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Okay? So nandyan yan, naka-upload yun. But anyway, simulan na natin ang kwentuhan para ma-introduce natin si Ali sa mga ka-okra. Sabi nga natin kanina, marami kang roles na piniplay, di ba Ali? Sobrang, maliban pa dun sa mga nabanggit namin na co-founder ka, businessman, at saka kung ano-ano pang roles na piniplay mo sa linya-linya. Siyempre may mga other personal ka pang roles, diba? As a son, diba? Marami. So ang question is, paano mo ba napapagsabay-sabay? Siguro nahin natin sa linya-linya para maano natin siya. Baka pwede mong ikwento briefly paano nag-start ang linya-linya para mag-gets nila kung saan kayo nag-umpisa ni Punch. Oo, start kami from scratch. Scratch kami ng ulo namin kasi hindi namin alam yung gagawin namin sa buhay namin. Literal pa. From scratch. From scratch talaga, scratching our heads. Kasi katulad ng marami sa atin, na fresh grad, hindi alam ang gagawin in life. Parang ang hirap, ang daming pwedeng gawin. Minsan, hindi ka makapili o kaya hindi mo pa alam kung saan ka magaling. Diba? Bago ka pa lang. So, parang yun yung struggle nung simula kami ni Punch, para kaming frustrated artists. Ako, frustrated poet. Siya naman, frustrated visual artist. So, parang hindi kami napunta dun sa path na gusto namin when it comes to being an artist. Parang hindi kami naging award-winning or parang hardcore na nakapasok sa mga workshops, may recognition. So, pero naniniwala naman kami na meron kaming kayang i-share sa world. Parang gano'n. Totoo. Pero kailangan lang siguro magsimula somewhere. So, yung naging mantra namin nung nagsisimula kami ay magsimula. Parang yun yung kulang. Magsimula. So, kami, kahit na gaano kasimple namin simulan, basta masimula namin. So, clear naman sa amin yung kaya naming gawin. Yung pinaka-natural sa amin. So, parang ako ako yung humihirit sa klase. Ako yung, ako yung bumabanat ng mga kung ano-anong timely jokes, ganyan. So, naipon ko yung mga yan and very fond ako of mga sayings, ganyan, salawi ka in idiomatic expressions. Tapos yun na nga, natuto pa akong mag-poetry. So may talaga ako may love for words ako. Correct. Siguro yung superpower ko ay brevity yung economy of words and yung pagpili ng mga maiikling salita na makakapagsabi ng maraming bagay. Parang ganun. So, sabi ko, start from scratch, gawin lang muna natin sa isang scratch paper. Itong creation namin na to. Parang ganyan. So, parang imbis na mag-jump agad kami to gusto naming maging successful na. Nung panahon na to, vlogging pa, vlog pa. So, may mga as in, ano ba yung vlogging dati? Blog post, mga blog ganyan. Blog post, saka Tumblr to Tumblr days to. Yes, Tumblr days. Doon kami nag-start. Pero bago pa siya actually ilagay sa social media page, sabi namin, talagang literal na scratch paper. So, sinulat ko doon yung mga hirit ko. Sulat ako ng 10 hirit sa iba't ibang pages ng blank sheet of paper. Tas may yung paper na meron kami, may linya-linya siya. Meron siyang line doon. Parang okay. Yung parang so, yung parang sa sinusulatan ng school, di ba? Ganon. May guide. May guide. Blue lines. So, sinusulat ko yung lines ko, papasa ko sa kanya. So, naging practice namin yun. Sabi nyo nga, nasa government ako before. So, nasa Malacanang na kami niyan. Year 2012 na yan. So, doon namin ni-launch yan. So, habang nasa meetings kami, mga boring na meeting minsan, nagpapasahan kami ng notebook.
Tapos so pareho kayong government siya rin nasa naman siya official gazette nung panahon na may silbi pa yung official gazette. Oo. So tama. Nung mapagkakatiwalaan pa yung mga lumalabas. Ngayon kasi medyo maraming nabura doon yung mga ginawa namin nabura doon so anyway, pero oh my God. Name names kung sino yung nagbura. Ay, marami na alam niyo na yung mga mahilig magbura, no? Pero mahilig mag-revise, totoo. Ayan. Hindi nga division, talagang bura. Pero binabago talaga. Binago. Kapal ng face. Okay, go. Tapos, parang ganun yung naging practice namin. So, parang, talagang, parang going back to basics. Saan ba kami pinaka nag-enjoy? Ang hirap kasing mahirap tumingin sa malayo na parang gusto mo nang maging someone or gusto mong makagawa ng isang grand thing, and madalas nang nagsisimula siya with the simplest things. So ganun lang muna, nag-enjoy lang kaming dalawa na wala muna kaming ibang audience kundi natatawa at natutuwa kami sa ginagawa namin until sinascan na namin yung mga yan, ina-upload na namin sa vlog. So dati yung itsura ng mga lines namin noon, wala pang kulay yon. Talagang scanned notebook siya. A sketch talaga, doodles. Tsaka written notes. Handwritten ko, tapos drawing niya. Ayan. Tapos parang nabuo siya nung unang tawag dyan, yung unang pangalan niyan, Linya, Mga Guhit at Sabi-Sabi. Hanggang sa parang naririnig ng mga friends namin, ay kita nila, sabi nila, uy, okay yung ginagawa niyong, yun? Linya ba yun? Parang ganon. So, naging linya-linya na. Tapos ang naging fusion kasi niya ay linya ng pagsusulat at saka linya ng linya ng drawing. Ng pagdodrawing. So, dalawang linya siya na pinagkakabit, kaya linya-linya siya. I love it. Ang witty-witty nyo. Ba't ganun? Sana lahat witty. Totoo yan. Tsaka ang ganda na sinabi mo na nung una kanina, tinake notes ko nga kasi minsan may mga tao kasi na pag nandun sila sa part ng life nila na hindi nila alam ano yung gagawin nila, ang nagiging mindset nila is, wala akong magawa kasi wala akong alam gawin. Pero si Ali kanina nabanggit niya, wala pa silang nagagawa, pero alam nila na marami silang pwedeng gawin. It's just a matter of finding what to do. Yun yung maganda nung sabi mo kanina. And starting it. Yun talaga Oo. Ganun ba kayo mag-usap ni Punch talaga pag normal? Hindi. Lagi kami umiinom, no? So, okay. Laging sa inuman siya nangyayari. So, totoong nabuo yung linya-linya sa tanghaling tapat 12 p.m. sa tapat ng 7-Eleven sa may Emerald Street sa may Ortigas. Sa Pasig? Wow. Sa labas ng Raffles Building, yung kulay gold na building doon. So, alas 12, nag-ano kami doon, nagdi-drinks kayo? Bumili kami ng beer ng tanghali kasi fed up na kami. Tapos tinago lang namin, uminom kami. Tapos doon namin nabuo yung idea pa lang 2009. Bago binalikan namin ng 2012. Saka siya nangyari. Ganun lang simula ng linya-linya. Ano lang siya, for fun. Naging personal project, passion project. For 3 years, we've been doing it. Parang nakaka-release kami ng 2 to 3 entries a week until parang may nag-offer sa amin na gawin siyang shirt yung mga ginagawa namin. So may nagpondo sa amin na org ko dati, yung Yabang Pinoy, para siyang Filipino Pride org. Yep. Okay. So yun yung nagtulak sa amin na gawing produkto siya. So for 3 years we've been participating in bazaars. Nagbebenta lang kami once or twice a year. So talagang on the side lang siya for fun. Until 2015, dito na naging legit ang linya-linya nung sineryoso namin yung kalokohan. Sineryoso na namin with Jim Bacaro and yun si Sam yung pumasok na si Jim. Diyan na talaga siya. Business directions. Nagkaroon na ng ganong level. Concretize na yung mga plans. Hindi na siya just for fun. Pero meron na kami, may vision na kami. Ganyan. Yan namin sila naging seryoso na. Simula nung dumating si Jim tsaka si Sab, ano yun? Like, yun na yung naging start na naging full-time, full-time thing? Hindi na kayo nag-work sa iba nun? Ako, tinuloy ko pa kasi may obligation ako dun sa previous work ko. So, parang gusto ko natapusin yung buong term, 2010 to 2016. Nung 2015, ginawang business ang linya-linya, may time na nandun pa ako. Pero talaga, June 30, 2016, 12 p.m., pagkatapos bumaba ni former President
Pinoy sa trabaho, takbo ko ng Rockwell Bazaar para magtinda ng t-shirt. So from speechwriter to shirt maker. Ayan na. Grabe. I'm amazed. 'Di ba? Parang lang yun hindi mo akakalain talaga minsan na yung pinakasimpleng bagay na na-enjoy mo will turn into something bigger na hindi mo inaakala. 'Di ba? Na pero mo, sabi ko kanina, parang naging mega brand na siya kasi ngayon podcast na siya, business, naging online account lang siya dati, blog, 'di ba? Tapos ngayon ibang level na siya. Ang galing nyo. Pero ito, baka lang may tips ka kasi for sure yung mga nakikinig sa atin, baka gusto nilang matutunan. Natututunan ba ang pagiging witty? Sa tingin ko, kasi grabe yung strength kasi ng linya-linya, yung mga one-liner na may dating talaga. Minsan nga, isang word lang na pinagsamang words, diba? Like, damdamin, ganyan. Yung mga ganun. So, ano ba yan? Natututunan ba yan, Ali? Natututuhan siya. Ayun Actually, binibenta ko yung mga mga yung services ko Hindi, totoo yan. Biro lang. Nag-workshop ka talaga. Pero, dati nakapag-workshop ako, nakapagturo. Pero ako ako wala namang pinanganak na nag-wordplay na, Parang pare-parehas naman tayong hu yung lumalabas sa bibig hanggang natututuhan mong ibahin yung Pero parang walang may monopoly ng wit, ng wit. Lahat tayo may iba-ibang perspective, may iba-ibang style. It's just that siguro ako yung pinanindigan ko. Ako yung nag-boost ng oras at energy para tuunan ng pansin yung pagsusulat ng wit. So, yun yung minsan nawawala sa atin, yung paninindigan sa gusto mong gawin, no? Kaya maraming yung visions na hindi nagkakatotoo kasi nga hindi mo napapanindigan. Totoo yun. So ako 10 years ko siyang ginagawa, 10 years na nagsusulat ng mga lines. Parang hindi ko napapansin yun. So ako, ang definitely matututuhan siya. Siguro may mga ibang mas natural lang sa kanila dahil sa mga inclination nila, kung saan sila fond of. Pero ako ngayon, yung team sa linya-linya, ang goal ko na ay hindi makapagsulat ng witty lines pero makapagturo at makapag-form ng team who can come up with these new lines. And ako na-amaze ako sa team namin na they come up with these new lines na mas into this generation din na hindi ko man lang inaisip, minsan hindi ko maintindihan, pero allowing them to share or express yung rin nila, talent nila sa pagsulat. And ako, yung ginawa ko nga sa team namin yan, parang hindi na lang writers ang nakakapag-contribute to content creation. Pero dinemocratize namin na lahat, kahit sino pwede makapag-contribute. Okay. So kung may maisip din kami, pwede namin i-share sa inyo. Ganun. Oo naman. Yung pangalan pa lang ng podcast nyo, witty na Ay. Diba? Ako. Tama. sabi ko kay Ali, baka pwede kami dyan, yung siligang sa dream gabi. namin makipag-collab sa'yo. Feeling namin pag nalagay na yung lines namin or yung namin sa shirt mo, feeling namin we've arrived. Feeling namin. Oo. Manifest natin yan. Let us know. Let us know lang pag pag dumating na kami para magsasend kami sa'yo. Ang galing, Ako na-amaze ako. Feeling ko siya, it's a mix of timing, yung right audience. Kasi may mga jokes or may mga memes or may mga nilalabas tayo na alam mo yun, matagal na lumabas pero walang nakapansin. Pero pag nirelease mo siya on a perfect time with a perfect audience, dun siya na-appreciate lahat. Tapos, as in, lahat na ma-maximize mo yung reach mo talaga. Correct. At saka ngayon, yung reach ng digital, di ba? Mabilis lang talaga. Yun nga yung sasabihin ko since digital siya, mas shareable siya ngayon. Alam mo, may friend kami, super fan ng linya-linya, si Roxy. I-shoutout lang natin. As in, sobrang fan siya. As in, sa kanya ko nakikita lagi na isi-share niya talaga, isi-screenshot niya yung mga napopost sa Instagram. Screenshot, isi-share niya sa amin. Tapos, magre-react siya kung ano yung naramdaman niya dun sa post. Ganun. As in, ganun siyang ka-fan ng linya-linya. So, shoutout kay Roxy. Ayan, yan. Anong size mo? Anong size mo ulit sa shirt, Roxy? Ay, wow! Sagutin ko na size. Baka ma-offend siya pag sa akin galing. Jed, nag-screenshot din ako, Jed, di ba?
Parang walang nabanggit na mic doon ah. Wala. Roxy na banggit hindi Mike. Oo. Iba yung screenshot ni Mike tapos sinisend sa amin. Iba. Ay, iba yan. Uy. Walang shirt. Sa ibang lugar. Walang shirt pala. Yung walang shirt. Walang shirt. Hindi makailangan ng shirt. Damitan mo ako. Pero totoo talaga si Roxy na para isa sa mga top fans yan. Kasi as in lala niya talaga. Salamat Roxy. Pero yan, speaking of ganyan nga na ang dami mong dati ikaw naging co-founder, diba? Tapos ngayon, nung nagkaroon na ng business things in the recipe, syempre iba na yung role mo, diba? Paano nyo ikaw personally, paano mo napapagsabay-sabay yung maraming roles na piniplay mo as Ali? Kasi isa lang naman ang katawan mo isa lang ang body mo. Hindi ka sure. So, paano mo nagagawa? Hindi ko sure. Sa bagay, hindi natin sure. Totoo naman. Joke. Paano? Hindi ko, parang kapag hindi mo siya tinanong, hindi mo na rin siya may isip na paano nga. Totoo. Talagang ginagawa mo diba? na lang siya. Parang autopilot, ganun. Autopilot Pero baka nililinya-linya ko rin yung mga yung mga kailangan kong gawin. So, gumagawa ako ng list every day para lang alam ko kung ano yung gagawin ko. Pero ako siguro marami akong pinapasok na kung ano-anong mga roles nga. Pero siguro lahat yan ay ay gusto ko talaga. Mga bagay that I love to do. May pwesto sa puso ko kaya parang hindi sila nawawala Kaya parang hindi siya pilit Kaya kung hindi pilit, natural siya sa'yo, madali mo siyang gawin. Dahil gusto mo siyang gawin. So, yun yung una siguro. So, hindi rin ako basta kung ano na lang ang makitang pwedeng pasukan. Papasukan natin yan. Hindi tayo ganun. So, parang, kailangan talaga aligned with what you want and what you love. Para maluwag siya sa loob mo na gawin. Totoo. No? So, pero medyo mahirap yung nangyayari ngayon. Kasi, kung dati na-concentrate ako to one role, major role, to write speeches, parang ganyan. Yun talaga, deep dive on that. Pero, medyo makulit din yung utak ko siguro. Parang nahirapan din ako na isa lang. Marami akong gusto. So, tinry ko itong mga to. Tinitignan ko rin, tinatansya ko along the way if kakayanin ko. So far, hindi pa naman sumasabog yung ulo ko. Pero minsan, papunta na doon. So, pero yun, ako siguro, talagang, yun muna bago siya mag-overload, alam mo dapat yung mga pumapasok and dapat gusto mo yung mga yun. And then, correct. Do it day by day. Yun siguro kailangan talaga may level of of parang may prioritization na nangyayari. Alin dito yung may pinakakailangan ng immediate na attention, dun ka. And syempre ako, hindi ko magagawa to without collaborating with a lot of people. So, lahat ng mga ginagawa ko ay may kasamang ibang tao na kasama kong ginagawa itong mga to. So, hindi naman siya on my own. Yan. Totoo. Agree. Buti pa si Ali, ibang mga tao sa Senado. Charot. Ayaw tulungan. Nakipag-collaborate din nga sila sa maling maling mga tao. Corroborate, hindi collaborate sila. Pero ito kasi kami tatlo naman, nasi-share na rin namin sa mga listeners namin, sa mga ka-okras, yung multiple roles namin talaga as people, as individuals. No? Pero siguro, i-ask ko na lang si Isha tsaka si Mike. Tsaka siguro ba't kami lang? Hindi, tsaka ako rin. Sabihin ko paano nyo napapagsabay-sabay? Ano naman tips? Yung aside from sa mga nabigay ni Ali kanina, ano pa yung mga tips na feeling nyo na gagamit nyo para ma-share natin sa mga ka-okra sa pagsasabay-sabay ng mga ganaps everyday? Mike, ikaw muna. Kasi ikaw, bagong kapamilya, tapos may ka pa, career ka pa sa OnlyFans, tapos may sorry. Secret ba yun? Secret. Okay, Secret mo na. Membership lang din yan. By membership. Oo, tapos podcaster ka pa. O, di ba? Nagpa-podcast tayo every week. Ganyan. So, paano mo na gagawa all together? Ako, I break down. I break down. Hindi na kinaya. Tinanggap na lang. Minsan useful din yun. Mag-breakdown ka, tapos recharge ka, di ba? Oo. Ganun. Hindi ako nagigets ko yung sinasabi ni Ali na basta gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo na napapansin na ang dami-dami mo palang ginagawa. For example, ako ngayon may work na ako, so medyo busy na rin. But yung sa podcasting, yung simpleng pagpo-post sa mga groups natin, sa mga ka-okra natin, di ba yung mga ginagawa natin, mga art card, ayan,
nagbibigyan ko pa rin siya ng panahon kasi gusto ko yung ginagawa ko. Correct. Tapos yung pagpo-promote natin, The Rent musical, sa May 24. Bilhin na kayo ng show ticket. buyer pa I-message siya. nyo lang Maliban ako. sa pagiging podcaster, show buyer pa siya ngayon. Message Iba rin lang kayo. talaga. Tuloy-tuloy lang ang pagpo-promote natin ng show. I-message nyo lang ako. Tapos, Totoo. siguro for me, ang biggest role na mahirap is yung pagiging friend nyo. Pagiging friend nyo. Kasi, ang hirap humindi sa mga invitasyon. Totoo. Diba? Yung Ikaw ang badminton problema, friends. hindi kami. Ay, ako pala, no? Okay, ikaw ang problema. Hirap It's ka me, mag-go. hi. I'm the problem, it's me. Hello, Tay. Tuloy-tuloy mo lang ang concert mo dyan. Yung pag-aano natin sa mga badminton friends, sa mga ex-ABS, sino pa ba, yung mga travel friends natin. Ayun. So, I think, happy naman ako na napapagsabay-sabay ko siya. Okay. Ikaw, Isha, paano mo napapagsabay-sabay ang corporate life mo as a graphic artist plus ang pag-aalaga mo sa household? Diba? Ang pagiging podcaster. Kay Popoy, pagiging fur parent. Ang daming roles eh. Oh, go. Ako, gaya nung nabanggit ko sa mga previous episode, tumutunganga ako. As in, pinapatay ko yung yung utak ko. Hindi man literal, but alam niyo yun? Yung talagang, kailangan mag-clear. Sasadyain ko talaga na wala akong gagawin. As in, hindi siya tamada. It's like, talagang yun yung pahinga ko. Kaya nakarelate ako dun sa, episode nyo, Ali, with Sir Manix Abrera, yung tumunganga. Sobrang ko dun na sabi ko, okay, sobrang sabi ko, oh my God, useful. siya. Parang hindi siya, ako lang yung parang, akala ko secret ko yun na tutunganga. Yung pala, marami rin palang gumagawa nun. Hindi, wala lang. Kasi feeling ko kasi, bawal na gawin yun ha. Bawal na gawin. Si Isha lang pwede. Hindi, kasi yung typical na understanding ng mga tao sa pagtunganga is tunganga parang negative. Oo, negative. Wala kang Kaya ginagawa. natuwa ako na ganun din yung intindi nila dun sa episode na yun, pakinggan nyo. So, yun yung ginagawa ko, tunganga ako. Tapos, yun din, isusulat ko rin ulit yung kung ano yung kailangan kong gawin. Tapos, yun, nagagawa ko na siya. Kahit na madami, at least, kumbaga may nabura akong space sa utak ko, maayos ko na ulit. True. Mas madaling mag-declutter ng mind. Pagsakay na LRT sa pagtunganga. Oo, sumasakay ako. Kasi minsan mas nakakaisip ako pag yung nakaupo tas mag-people watching, ganyan. Minsan nakakailang ikot ako sa sa LRT. Sa loop, tsaka malamig. LRT. Nagbabayad ka ba na mga extra loop? Baka hindi ka nagbabayad lumilipat ka lang ng tren. Paisip ako, minsan for fun, napapaisip ako for the talon-talon, ganyan. Kaso laki ko. I-challenge kita ng ganyan 5 p.m. mo gagawin. 5 p.m. Tingnan natin kung makailang loop ka sa LRT. Ang ganda. Okay. Ako, so sobrang dami rin na sa student. Totoo. Diyos ko, hindi ko na rin nga alam. Pero alam mo, minsan, iniisip ko, yung bawat task na gagawin ko, tinitreat ko siya as a break from a different task. So, kunwari mag-i-edit ako, di ba? Mag-i-edit ako sa podcast natin. Feeling ko, break siya from being a student. So, na-perceive ko siya as a positive thing. Na parang, sige, hindi mo na ako mag-aaral ngayon, mag-i-edit muna ako. Kasi gusto ko ng break. Tapos, pag medyo napagod ako sa pag-edit, okay, sige, gawin ko muna yung social thing nitong kliyente ko as a break from editing. Ganyan. So, hindi siya yung nagpa-pile up na, ang dami kong gagawin, ganyan. Kasi feeling ko, break siya from every thing na ginagawa ko. Okay. So baka mindset lang din, 'di ba? Minsan 'yun yung kailangan natin. Oo, kasi minsan pag marami sa totoo lang blessing yung marami kang ginagawa, 'di ba? Kasi at least productive ka ganyan. Hindi naman tayo nag-glorify ng hustle culture, pero minsan 'yun talaga yung kailangan mo na ayaw mo nang nakatambay ka lang, 'di ba? And kumikita ka, 'di ba? Minsan ganyan yung natin, 'di ba? But anyway, gaganda ng mga tips nyo. Dagdag ko lang, Jed and guys, parang yung talaga investing on yourself. Kasi ikaw yung pinaka, produkto Ikaw yung pinaka-produkto mo. Ikaw yung gumagawa ng mga bagay na yun. And kung hindi ka mag-i-invest sa sarili mo, 'di ba, na happy ka, na healthy ka,
na maganda yung intake ng pagkain mo, maganda yung exercise mo. Investment mo yun para malakas ka para makagawa ng multiple things. Correct. Para matuloy mo kung ano yung gusto mong gawin, 'di ba? Yun yung kasi aanhin pa ang kung patay ng kabayo, 'di ba? So walang sense, 'di ba? Ang ganda ng tips na 'yun. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST. Back to the episode. Balik tayo sa ating question and answer with Ali. Ali, na-imagine nyo ba 10 plus years ago na linya-linya would be like this big? No, nagsusulat kayo sa papel sa mga linya-linya ng na-imagine nyo ba na ganito mangyayari or siguro 5 years into doing it ganito yung mangyayari? Na-imagine nyo ba yun or talagang dumating lang? Na-imagine talaga na, hindi, biro lang. Pero yung usual, yung sagot naman lagi ay never namin na-imagine. Pero I would say na syempre hindi dahil we were doing itong kalokohan namin just for fun. Pero I would say na nung kasama namin si Jim, lumalayo na yung tingin namin. Meron na talaga kaming vision, meron kaming plans, and nilalakihan namin yung dreams namin para kung ano man ang maabot namin, malaki siya. Hindi siya lang getting satisfied na kasi madali namang 'di ba? Madali to rest on your laurels. Parang meron ka nang na-achieve, ipurihin mo na lang 'yon, okay naman 'yon. Okay lang din naman 'yon. Pero kasi kami habang lumalaki yung linya-linya, lalo kong nararamdaman na hindi na ako to hindi ako ang linya-linya no, parte na lang ako ng linya-linya. So parang way bigger na to than my own aspiration. So parang nabiyayaan kami ng space, ng platform to make people happy, no, hopefully to create impact din sa mga nangyayari sa society, to celebrate Filipino culture. So parang ang daming magagawa with this platform. And parang responsibilidad din namin, obligasyon namin na alagaan siya at hindi lang alagaan, in-nurture din siya para lumaki pa siya at mas may magawa pa siyang impact sa society. Parang ganun. Ang ganda nung nasabi mo na yung lakihan yung dream kasi kahit ano man mangyari, at least kung ano man yung kalabasan ng effort, malaki pa rin yung na-achieve mo, di ba? Parang naalala ko dyan may dating linya si Kanye West. Yung sinasabi niya, shoot for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Yeah. Para hindi ka mataas parang pa din. Taasan mo na. Taasan mo na kasi kahit ano mangyari, pag hindi ka man mag-succeed sa specific na na yan, na endeavor na yan, at least ang laki nung ginro mo, 'di ba? Nasa clouds ka, wala ka sa lupa, 'di ba? Ang ganda nun. Galing. True. Amazing. Oo nga, no. Tsaka ang ganda rin yung tip na yun, na parang when you collaborate with people, nag-a-add sila ng something na sila lang minsan sila lang din talaga nakakakita. Kasi, kunwari kayong dalawa ni Punch, di ba? Oo, yung creatives gets nyo, pero how to bring it further, yun yung na-add naman nina Jim and ni Sam. No? Ang galing. So, dapat talaga you find the right people to collaborate. Feeling ko malaking yun. Yes, ganda. definitely. Pero ito ang gusto naming malaman. Out of all na mga linya sa linya-linya na nagawa nyo, ano ang pinaka-favorite mo? Kami muna, mag-iisip ka muna, bibigyan ka namin ng time. Kasi mahirap pumili ng favorite child Di ba? Favorite child or kay Ali top 3. Sa kanya, top 3 kung hirap sige, siya. top 3 sa'yo. Di ba? Pero kami, may mga pinili kaming tatlo na feeling ko ito talaga yung nag-resonate sa akin. Hanapin ko yung as a person. Pinrint screen ko noon. Sandali. Wow, print screen din siya. Parang ng t-shirt Pero noon pa to, wait. Medium malaki ang size niyan. Medium malaki. Oo, gawa ka nga ng ganong shirt, Ali. Kasi inaasar nila ako sa size ng shirt.
Kasi sabi ko, medium lang ako. Tapos ayaw nila maniwala. Tapos ang joke nila, medium malaki. Sabi ko, medium talaga ako. Diba? Kaloka. Anyway. Gawa ka na shirt na gano'n, nina-regalo na ni Dinefend mo talaga. Dinefend mo talaga, ha? Oo, medium lang kasi talaga ako nung time na yun. Sige. Medium talaga ako. Okay, ano na yun? You don't have to defend yourself, Isha. Ako muna. Gusto mo ikaw muna, Mike. Kayo na. Go. Sige, ako muna. Ang favorite ko na na nakita ko talaga, even before pa pumunta ako ng ibang bansa, yung OFW. Yung overtime Filipino worker. As in, overtime Filipino worker. Sobrang relate ako doon kasi, di ba, Isha, grabe tayo mag-OT dati. Grabe, are you saying na Miss Cookie Hindi. Alam mo, it was done with love. It was a choice. Yes, kasi minsan mas gising yung creativity sa gabi. Ewan ko bakit may ganung factor. Totoo din naman. Tsaka mas gising yung creativity after mag-pizza, ganun. Yung after office hours na saya, tapos tsaka ka mag-work ulit. Kumain na naman kayo. Syempre. Or minsan nag-Nintendo Switch kami sa sa office. Naglalaro tapos after kami. nun, mag-work ulit kami. Nag-try Noma na naman kayo. Oo. Tama. Babalik naman kami sa office Babalik naman. Oo, totoo. Bumabalik kami para magtrabaho. Tsaka yung isang notebook na How I Met Your Deadlines. Kasi fan ako ng How I Met Your Mother. Tapos, fan din ako ng nagsusulat din ako ng mga kailangan gawin, ganyan. So, yun, pasok na pasok sa akin yung How I Met Your Deadlines. Yung dalawang feeling ko nag-define sa pagkatao. puro trabaho. Walang iba. Yan. Ikaw, Ish, ano favorite mo? Nakuha. Okay, ako ito, luma na to, yung itinerary, yung tapos itinerary. Yun, as an eat girl as an eat girl Isha. Oo, diba? Nakuha niya yung humor naming mga chabi-chabihan. Ayan. Tsaka yung ito talaga. Nagpo-food trip ka nun. Ito pa, yung ang lakas ng ulan, parang gusto ko na siyang replyan. Sobrang wow! Ang ganda nga. And ano pa ba yun? Hanapin ko pa. Meron ba siya? Tsaka yung what if umabsent ka bukas. Yung, di ba, what if, tapos umabsent ka bukas. Di ba? Marami gusto ko yung hashtags nila Grabe. Parang nagpaparinig ka, Isha, ha? Nagpaparinig ka ba? Hashtag nila, alin, saan? Hindi. Oy, absent ka ba bukas? Wow. Gusto ko yung hashtag nila yung gets ka namin. Tama ba? Gets ka namin. Kasi talagang gets nila yung kung ano yung na pinagdadaanan natin yung mga talaga, kuhang-kuha. Kuhang-kuha. Tsaka yun yung maganda rin, Ali, ito sabihin ko na sa'yo habang nandito ka. Parang yung shirts nyo or yung posts nyo at yung linya-linya nyo are like reflections of what the status of the community is. Alam mo yun? Yung parang pagpagod ka sa work, mayroon talagang makikita. Kaya maganda rin yung sa website nila, yung Shop My Feelings. Ano yung nararamdaman nila? Tapos doon ka Oo, ganun. Kasi totoo talaga. Reflection talaga siya. Ikaw, Mike, ano ang favorite mo? Speaking of reflection ng community, syempre itong aking favorite na shirt. Wow, di mo kaya. Mike, pa-DM nga ng mo, Mike, ulit ng size mo ulit ng mga ulit yun. Medium malaki. Medium malaki din. Print screen. Hindi lang print screen yung kay Mike. Kaya ako naligo. Kasi magsusot ako ng t-shirt. Totoo yan. Kung hindi ako naligo, nakasando lang din ako. Alam mo, hindi ka sabihin, baka sabihin nga ni Ali, hindi na pala kailangan ni Mike ng t-shirt kasi meron na siya. Ay, hindi. Graphics lang to. Edit lang. Pinatong lang. Pero totoo, kasi si Mike, isa yan sa mga sobrang grabe yung effort nung VP Lenny days. As in, sa aming tatlo, siya talaga, si Isha, Shasha, sila talaga yung sobrang nasa rallies, nagpipicture, nag-a-attend. Si Isha, nag-photographer siya sa Ornigas. Para sa bayan. Kaya iba talaga ang dating ng product line yun na yan kay Mike. Agree. True. Tatlong rally yung pinuntahan ko. Ortigas. Totoo. Yung sa Pasay at saka sa Makati. Sa Makati. Diyan din ako lahat. Winner. Ito na ang abangan natin. Ano ang paborito ni Ali? Ayan na.
Na linya from linya-linya. Okay, go Ali. Ano, top 3 ba to? Top 3? Top 10 tata to eh. Ang dami. Maikli lang naman yung mga linya. Sipin nyo naman guys. Libo-libo na yung ano eh. Libo-libo na yung nagawa namin eh. Pero siguro iba yung ano no. Iba yung mga una mong nagawa. Na nag-resonate sa mga tao. Parang mahalaga yun dahil yun yung nagbigay ng confidence din sa akin na meron palang may natutuwa pala mga tao dito. May magic. So, may magic pala. I think yung nabanggit kanina ni Jed na damdamin, I think yan yung pinaka naging iconic na line ng linya-linya na ano no, yung sinasabi ko na brevity na napakaikli lang na isang salita lang pero ang dami niyang ibig sabihin, and it's a reflection of who we are as a people, na very sentimental, very emotional, damdamin. Correct. So, ganda talaga. Damdamin talaga na maikli. Ang galing niyo talaga. Pero malalim yung sinasabi niya. Correct. About us. Siguro yung pangalawa ay yung suot ni Mike, yung ang mahalaga lumaban. Correct. Winner. Anak ni Lenny. Tama. So parang iyak talaga ako pag nag-guess natin si Lenny talaga. Si Ali. Grabe, no? So, mantra talaga natin yung nung panahon na yan eh. Tama. And yun na, di ba parang nung lumalaban tayo, yan yung battle cry natin. Pero kahit na nung hindi nanalo, yan pa rin. Ang mahalaga lumaban. Totoo. Hindi naman yung proseso lang na ginawa nating lahat, na nagbigay tayo lahat ng effort, ng talents natin, ng energy natin to push for what we believe is right. Tama. Tingin ko, yun, mahalaga siya. So, ako, ito rin yung siya, Jet, yo. Sorry. Gusto ko lang din i-comment. Sorry to cut you. Pero, as a brand, mahirap na desisyon yun na sumali o makisawsaw, mag-release ng product line na related to politics. That's very tricky. So, I commend you guys for doing it kasi alam mo, kailangan talaga natin during that time na lahat talaga magkaisa sa isang message, 'di ba? Kasi we need all hands on deck para mapapanalo talaga si Madam nun. Pero and to make a stand kasi agree. Mahirap nga. Kahit hindi nanalo si VP, nag-create ng mark, 'di ba? Na ginawa natin yun once in our lives, 'di ba? Totoo. So parang ako rin yung transition ng linya-linya from just parang coming up with mga funny lines to more serious na mga lines. Totoo. At mas empathetic din sa mga nararamdaman ng mga tao. Agree. So malaking tawid yun sa akin lalo na nung nag-pandemic, no? Yeah. Na ang hirap magpatawa. Pero kailangan pa rin naman yung tawa, pero mahirap magpatawa. So may mga lines kami niya na nag-resonate, yung hindi ka nag-iisa sa pag-iisa, mga ganyan. Tapos yung yun, okay din yun. Pero ako yung siguro going back to mga classics namin, yung mga one-liners talaga na simple lang pero very relatable, katulad ng wait lang. Ay, oo. Yung drawing yung timbangan yun, di ba? Oo, naalala ko yun. Hindi, di ba yun nga parang na-voice out din namin yung sentiments ng mga tao na hindi hindi wala pa dun sa point na sa fitness journey nila, di ba? Na I'm trying to understand them, pero doing it in a very careful and delicate na way. So rin yun hindi siya madaling gawin Pero nagawa namin in a way na mindful siya. So wait lang. Yung very simple na pahingi ng pahinga. Ay, galing. Oo, ganda nga rin nun. Ang ganda nun. Napakasimple lang na, diba, sounds alike, pero nagpalit ka lang ng letter, di ba? Nagpalit ka lang, pero tapos may rin doon, may Ganda. alliteration doon sa sa gitna ng mga NG doon yung pahingi ng pahinga. Oo nga, totoo. May multisyllabic doon na rhyme. Parang mga simple yun na hindi mo maiisip Parang yung ito yung sabihin ko sa inyo guys, parang yung kakaibang nagagawa siguro ng linya-linya, parang sige, sinasabi niya maganda yung pagkakasulat, magaling yung pagkakasulat, pero siya napapa-feel namin sa mga tao na
kaya rin nilang isipin yun. Na hindi siya something na sobrang hindi nila mahawakan o hindi sila makarelate. So mahirap gawin yun na to make them feel na sila mismo ay kayang makaisip din ng ganon. Totoo yan. Kasi pag sumobra ka doon, hindi sila out of place sila, ma-feel nila ikaw na, 'di ba? Pero kapag naman masyado namang down naman, ay ano ba 'yan? Parang mas magaling pa ako diyan. Parang gano'n. So yung gitna na yun. Yung sweet spot lang doon na. True. Totoo. Galing. Hindi ko naisip yung sweet spot. Ba't naisip nyo yung sweet spot? Parang iba yung naisip mo. Iba yung ibang spot. Ibang spot yun. Parang ayoko na. Parang ayoko na. Aside from that, yung pagiging na parang kaya nyo rin yan. Alam mo na, ang nakakatuwa rin, na-articulate nyo yung nararamdaman na ang hirap i-put into words. Diba? May mga ganun may mga ganun feeling na pag tinanong ka kamusta, hindi mo masabi. Pero pag nababasa mo yung mga linya-linya, ito yung nararamdaman mo. Ito siya. Like, kunwari pahinga. Kasi sobrang pagod ako sa work. Diba? Sa kung yun yung iniisip mo or sa love life mo or whatever. So, nabibigyan nyo napuput nyo into words yung damdamin ng mga tao. Siguro it comes with, Jed, parang it comes with having yung genuine experience of what we are all experiencing. Exactly. Hindi mo siya madadaya na may empathy, may empathy involved. True. Naku, ang galing. Kasi kung ako yung gumawa nun, ang lalagay ko sa t-shirt, hindi ka nag-iisa, dalawa ka. Naku, mabubash ako. Yan. Hindi pwede. Hindi ako pwede sa linya. Oh my God. Mabubash ako. Hindi pwede. Kailangan mo mag-workshop kay Ali. Oo, kailangan ko mo. Bawal maging masyado. First draft yan, Mike. First draft. Hindi ka nag-iisa, dalawa ka. Sabi ni Ali, nako. Oo, mahirap pala. Explore pa. Lalayo na. Isa pa. Lalayuan na ako ni Ali. Pero yun, ang galing niya talaga sa linya-linya. Nakaka-proud. Tsaka ang nakakatawa, Filipino product talaga siya. Filipino Tagalog, diba? Oo. So, yun yung nakakatawa. Isa siyang parang best example of humor done right. Na parang, alam mo yun, kasi may mga sablay parang may iba parang trying hard. Yung sa linya-linya, yung suwabe lang. Tapos ang sarap niyang i-reshare kasi nakarelate ka. Tapos parang kahit pa paano, gusto mo tamaan yung iba, sige, share. Mag-file ka na. Mag-file ka na ng link. Kailangan mo na pahinga. Ang ganda. Salamat, Ali, for joining us sa episode na ito ng Siligang sa Gabi. Baka meron kang gustong sabihin or gusto kang i-promote ang iyong show sa Spotify at syempre ang iyong linya-linya lines. Go for it, Ali. Salamat kay Jed, Isha, and Mike sa mga ka-okra sa opportunity na to na makapagkwento ng mga kalokohan ng linya-linya. In-invite ko kayo na pumunta sa linyalinya.ph para sa mga products na makapagpasaya sa inyo, makapagpagaan ng buhay natin kahit papano sa hirap ng buhay ngayon. Magpasaya rin kayo ng mga friends and family nyo by buying these products and giving them as gifts. Pero in-invite ko rin kayo makinig ng Linya-Linya Show. Mag-follow nyo ako sa Spotify. Marami medyo katulad din itong Siligang sa Gabi, maraming mga guesting din ako doon, talking about mga iba't ibang mga bagay. So pakinggan nyo rin yung Linya-Linya Show. Invite ko rin kayo na may mga ibang mga pinagkakaabalahan pa ako na sana matry nyo yung we opened anong tawag dito, parang coffee shop ba yan? Pwede yung coffee shop muna, yung Kape-Kape by Linya-Linya. Kape-Kape by Linya-Linya. Okay. Ito alam. Okay. Saan to? So, sa may Shangri-La to, sa loob ng Paddy Rock, sa 5th level. Sorry, sa 5th level, East love Wing. it. So, kape pa lang siya. Ganda. Accessible by MRT. Kasi di ba yung MRT na mismo? Paglabas mo. Perfect. Paglabas mo. So, sakto 5th level yun. Paglabas mo ng MRT, diretso ka ng East Wing sa loob ng Paddy Rock. Sarap ng kape namin dyan. Saka makulit yung mga cups namin. Sa loob naman nun, kung nasan yung kape-kape, nandun yung Paddy Rock. Yung Paddy Rock naman, ang tinayo din namin na children's parang play center. Inclusive siya.
na play center. Okay. So, creation din yan ni Jim and Sab. May mga characters kami dyan for all kids. No? So, play center siya na may classes din. So, sa mga parents na nakikinig, at saka mga tito-tita dyan, dalhin nyo sa Poddy Rock yung mga kids nyo. Pwede silang maglaro doon, pwede rin silang kumuha ng classes doon. So, from 2 to 6 years old. Nice. Very ideal yung Poddy Rock. And, yung last ko, nagtayo din kami ng cocktail bar sa Makati. Big Fuzz ang pangalan. I sa love Makati, it. Diba? Sa may Creekside Mall sa Amorsolo Street. Anong name? Okay. Sorry, Ang pangalan niya ay Big Fuzz. Big Fuzz. Big Fuzz. So, follow nila yan sa Instagram, at What's the Big Fuzz. Ako ang resident dyan, social dishwasher. Yes, may kita mo si Ali doon naka-uniform ng Oo, nagugas ako ng mga baso doon. Ay, ang saya. Tinan mo, sobrang dami pang para roles. siyang diba? Para siyang speakeasy ba siya? Ganun. Speakeasy siya. Ay, winner. Alam mo na, Isha, saan tayo pupunta next? Kabanding yung mga pagkatapos magkape, ay tayo tutungga dito sa Creekside Mall, Amorsolo. Jed, umuwi ka na. So, Makati. Jed, tara na. Pag saya. umuwi ako, Saya naman. dadalawin natin. Okay. Ang galing. Tinan mo, ang dami pang Naku, rules. ito yung mga Kaya inumin na talagang gusto ko. paano Diba? napapagsabay-sabay. But thank you so much, Ali. We had a wonderful time with you. Super. Here Yes. sa Siligang sa Gabi. At sa mga ka-okra na nabitin sa kwentuhan, sabi nga ni Ali, may episode din tayo sa podcast ni Ali sa Linya Linya Show. So pwede kayo pumunta doon after this episode. If you like this episode, naman, i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. Pati si Ali, di ba? Sa Ali Sanggalang. Inaano mo ba yun? Pinopromote mo ba yung sarili mong personal account or linya-linya? Pwede naman. At Ali Sanggalang. Ayan. Itag nyo si Ali sa at Ali Sanggalang. Para ma-share nyo ang mga thoughts nyo on this episode. At i-rate nyo rin ng 5 stars ang podcast na ito at ang Linya Linya Show. I-rate nyo ng 5 stars. Hindi puro kayo kinig. Hindi yung puro kayo tawa dyan. Dapat may participation. Pati sa poll at sa Q&A sa Spotify app. I-scroll up nyo lang yan at makisagot sa mga question and answers natin dyan. Okay? At sa mga brands out there, baka naman gusto nyo na makapag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. Follow ko na. Thank you so much, Ali. Salamat sa inyo, sa Linya Linya at sa Linya Linya Show for doing what you do. Sana ituloy-tuloy niyo yan forever hanggang sa mag-retire tayong lahat. Thank you. You have reached the end of episode 171. Thanks so much for listening. We'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys. Bye. Bye, Ali. Thank you, Ali. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know. It's all of those subscriptions. I used Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on, and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year, with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.